Sa video na ito matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong mga bato magpakailanman. Ngayon, tayo ay lalalim sa mga herbal na tsaan na sumusuporta sa paggana ng bato, hindi mga alamat, hindi hype, kundi suporta mula sa halaman na nakabatay sa kaalaman mula sa mga respetadong eksperto tulad nina E. Michael Greger, A. Andrew Weil, at mga bihasang klinikal na herbalista na nag-aral kung paano nakikipag-ugnayan ang kalikasan sa katawan ng tao. Ngunit kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa pinakahuli. Bakit? Dahil ang isa sa mga tsaan na ito ay maaaring makatulong bawasan ang pag-ipon ng likido sa natural na paraan. Ang isa ay maaaring makatulong pababain ang pamamaga na tahimik na sumisira sa iyong mga bato sa paglipas ng panahon. Ang isa ay maaaring sumuporta sa malusob na presyon ng dugo, na isa sa pinakamalaking banta sa paggana ng bato. At higit sa lahat, ibubunyag ko ang isang kritikal na pagkakamali na ginagawa ng mga tao kapag gumagamit ng herbal na tsaa na maaaring magpahirap sa bato sa halip na sumuporta rito. Ang video na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa taong nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkapagod. Para sa isa na napapansin ang pamamaga sa kanilang mga paa sa gabi. Para sa isa na sinabihan na ang kanilang mga level ng creatinine ay borderline. Para sa isa na umiinom ng tubig ngunit pakiramdam ay hindi maayos. Kung ito ay tumutukoy sa iyo, ang video na ito ay ginawa para sa iyo. Ang iyong mga bato ay nagtatrabaho 24 na oras sa isang araw. Sila ay nagsasala ng iyong dugo ng paulit-ulit. Tinanggal nila ang mga lason, nire-regulate ang electrolytes, kinokontrol ang presyon ng dugo, at nagpapahiwatig din sa iyong katawan na gumawa ng mga pulang selula ng dugo. At gayon paman karamihan sa mga tao ay hindi iniisip ang kanilang mga bato hanggang sa may mangyaring mali. Ang chronic kidney disease ay madalas na umuunlad ng tahimik. Walang malakas na babala. Walang dramatikong sakit. Tanging unti-unting pagbaba lamang. Ayon sa Global Health Data, milyon-milyong tao ang namumuhay na may nabawasang paggana ng bato nang hindi nila nalalaman. Hayaan mo itong maramdaman. Kung sumasang-ayon ka na mas mabuti ang pag-iwas kaysa gamutin, mag-drop ng maya sa comment section ngayon din. Hindi namin layunin na takutin ka. Narito kami upang bigyan ka ng kapangyarihan. Dahil ang kaalaman ay nagbabago ng mga desisyon. At ang mga desisyon ay nagbabago ng kalusugan. Sa buong video na ito, ipapaliwanag ko ang mga tiyak na herbal na tsaa, kung paano sila gumagana, ano ang sinasabi ng agham tungkol sa kanila, ano ang itinuturo ng tradisyonal na herbal na gamot tungkol sa kanila, at kung sino ang dapat mag-ingat. Ito ay hindi tungkol sa pagpapalit ng medikal na paggamot. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa iyong katawan ng matalino. Karapat-dapat kang maunawaan kung ano ang inilalagay mo sa iyong katawan. Karapat-dapat kang magkaroon ng kaliwanagan, hindi kalituhan. Karapat-dapat mong malaman kung aling natural na remedyo ang sumusuporta, at alin ang maaaring makasama kung maling nagamit. At gusto kong ikaw ay maging kasali sa buong paglalakbay na ito. Kapag may tumimo sa iyo, mag-drop ng maya. Kung naranasan mo na ang pamamaga, i-comment ang inapansin ko. Kung naniniwala ka na ang natural na suporta at medikal na karunungan ay maaaring magtulungan, ay type ang balance sa comment section. Gawin nating interactive ito. Gawin nating totoo. Dahil ang iyong mga bato ay hindi lamang mga organo. Sila ay mga filter ng buhay. Sila ay mga tagapangalaga ng iyong panloob na balanse. Isipin mo silang nagtatrabaho ng walang kapaguran mula nang ikaw ay ipinanganak. Sinusala ang iyong dugo bawat minuto, tinatanggal ang dumi, inaayos ang mga likido, umaangkop sa lahat ng iyong kinain. Ngayon isipin mo na binibigyan mo sila ng suporta sa halip na pasanin. Iyan ang tungkol sa video na ito. Hindi mabilis ang solusyon. Hindi pinalabis na pangako. Kundi may batayan, praktikal, at maipapatupad na kaalaman na maaari mong gamitin. At tandaan, sa bandang huli, ipapaliwanag ko ang isang pagkakamali sa herbal na tsaa na maraming tao ang hindi napapansin, lalo na ang mga umiinom na ng gamot.
Ang hindi pag-alam sa bahaging iyon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng suporta at stress sa iyong mga bato. Kaya manatili ka sa akin. Mag-focus. Seryosohin ito. Ang iyong kalusugan ay hindi bagay na dapat ipagsugal. Ngayon diretsyo na tayo rito. Ang iyong mga bato ay hindi opsyonal na organo. Sila ay organo para sa kaligtasan. Bawat minuto, sinusalan nila ang halos kalahating tasa ng dugo. Ibig sabihin, sa isang araw, sinusalan ng iyong mga bato ang humigit kumulang 150 quart ng dugo upang alisin ang dumi at labis na likido. Isipin mo iyon. Habang natutulog ka, habang nagtatrabaho, habang nag-scroll sa iyong telepono, ang iyong mga bato ay nasa tungkulin. Tinatanggal nila ang mga lason. Inaayos nila ang sodium at potassium. Nire-regulate nila ang antas ng likido. Tinutulungan nilang kontrolin ang presyon ng dugo. Ina-activate nila ang vitamin para sa kalusugan ng buto. At naglalabas pa sila ng mga hormone na nagpapahiwatig sa iyong katawan na gumawa ng mga pulang selula ng dugo. Hindi ito maliit na trabaho. Ayon sa National Kidney Foundation, isa sa bawat 7 na matatanda ay may chronic kidney disease, at marami sa kanila ay hindi pa alam iyon. Iyan ang dahilan kung bakit delikado ang pinsala sa bato, tahimik itong umuunlad. Walang malalakas na alarma. Walang dramatikong maagang sintomas. Tanging unti-unti, tahimik na pagkapagod. Maaaring bahagya kang makaramdam ng pagod. Maaaring mapansin mo ang banayad na pamamaga. Maaaring makita mo ang foamy urine at baliwalain ito. Maaaring isipin mo na wala namang problema. Ngunit ang iyong mga bato ay nagsasalita. Binibigyang diin ni A. Andrew Weil na ang chronic inflammation at hindi malusog na lifestyle ay pangunahing dahilan ng pangmatagalang stress sa mga organo, kasama na ang pinsala sa bato. At madalas na pinapakita ni A. Michael Greger kung paano ang oxidative stress, sanhi ng hindi tamang pagkain, dehydration, at processed foods, ay nagdudulot ng matinding presyon sa sistema ng pagsasala ng katawan. Kung sumasang-ayon ka na ang modernong lifestyle ay naglalagay ng presyon sa ating mga organo, mag-drop ng like sa comments. Narito ang katotohanan. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kidney failure. Ang diabetes ay isa pang malaking sanhi. Sobrang pag-inom ng asin. Chronic dehydration. Sobrang paggamit ng pain medications. Ito ang araw-araw na realidad para sa milyon-milyong tao. At ang pinakamalungkot, karamihan sa pinsala sa bato ay maiiwasan kung maagapan. Ang pag-iwas ay hindi dramatiko. Ito ay pareho. Hydration. Balanced nutrition. Pagkontrol sa blood sugar. Pagkontrol sa presyon ng dugo. Pagbawas ng inflammation. At dito pumapasok ang herbal teas, hindi bilang magic cure, kundi bilang maingat na suporta sa paggana ng bato kapag ginamit ng tama. Kung naniniwala ka na makapangyarihan ang pag-iwas, ay type ang prevention sa comment section. Ang video na ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang iyong mga bato ay matibay, ngunit hindi sila indestructible. Kapag palagi mong pinupuno ang mga ito ng processed foods, sobrang asin, sugary drinks, at mga lason, sila ay naapektuhan. Isipin mo ang pagbubuhat ng mabigat na karga araw-araw ng walang pahinga. Sa huli, mayroong humihina. Ngunit narito ang magandang balita, may kamangha-manghang kakayahan ang iyong katawan na tumugon ng positibo kapag nabigyan ng tamang suporta. Kapag binawasan mo ang strain, mas maayos gumagana ang iyong mga bato. Kapag pinakain mo ng tama ang iyong katawan, bumababa ang inflammation. Kapag maayos ang hydration, bumubuti ang pagsasala. At kapag ginamit mo ang mga partikular na herbal teas ng maingat, maaari kang magbigay ng mahinahong tulong sa mga hardworking na organong ito. Kung binubuksan ng impormasyong ito ang iyong mga mata, ay like ang video na ito ngayon din. Kakapagsimula pa lamang tayo, at ang mga susunod na kabanata ay lalalim sa mga partikular na herbal teas, at kung paano eksaktong nakikipag-ugnayan ang mga ito sa iyong katawan.
Mag-focus. Maging engage. At kung pinahahalagahan mo ang ganitong klase ng diretsyo sa punto na edukasyon sa kalusugan, siguraduhing mag-subscribe sa gintong sustansya para hindi mo ma-miss ang impormasyon na maaaring magbago ng buhay. Tayo na't direktang tumuon sa isa sa pinakamakapangyarihang tradisyonal na herbal na kaalyado para sa suporta sa bato, ang Dandelion tea. Maraming tao ang nakikita ang dandelion bilang simpleng damo. Isang bagay na alisin sa hardin. Ngunit sa herbal na gamot, ang dandelion ay iginagalang ng maraming siglo, lalo na para sa pagsuporta sa atay at bato. Narito kung bakit ito mahalaga. Ang dandelion ay kumikilos bilang natural na diuretic. Ibig sabihin, tumutulong ito na dagdagan ang produksyon ng ihi. Ngunit hindi tulad ng maraming pharmaceutical diuretics na maaaring magpababa ng potassium, ang dahon ng dandelion ay natural na naglalaman ng potassium. Ito ang dahilan kung bakit mas banayad ito sa katawan kapag ginamit ng tama. Ipinaliwanag ni klinikal na herbalista Maria Noel Groves na ang dandelion ay sumusuporta sa natural na detox pathways ng katawan sa pamamagitan ng pag-encourage ng galaw ng likido nang hindi labis na tinatanggal ang mga mineral mahalaga ang balance. Na yon. Bakit ito mahalaga sa iyong mga bato? Ang iyong mga bato ay nagsasala ng dumi sa pamamagitan ng ihi. Kapag ang likido ay naiiwan sa katawan, kapag may water retention, pamamaga, puffiness, maaaring indikasyon ito na hindi optimal ang regulasyon ng likido. Napansin mo na ba? Pamamaga ng bukong-bukong sa gabi. Puffay na mga daliri sa umaga. Pakiramdam ng bigat o bloating. Kung naranasan mo ito dati, mag-drop ng waya sa comments. Maaaring makatulong ang dandelion tea na banayad na hikayatin ang katawan na pakawalan ang labis na tubig. Binabawasan nito ang presyon sa sistema at maaaring sumuporta sa kabuang balanse ng likido. Ngunit makinig ng mabuti, hindi mas marami ay mas mabuti. Isang karaniwang pagkakamali ng mga tao ay ang sobra-sobrang paggamit ng natural na diuretics. Iniisip nila na kung nakatulong ang isang tasa, mas mabuti sigurong 5. Hindi ganoon gumagana ang katawan. Ang sobrang diuresis ay maaaring magdulot ng dehydration, at ang dehydration ay nagpapahirap sa mga bato. Ang balanse ay lahat-lahat. Ipinapakita rin ng pananaliksik na ang dandelion ay naglalaman ng antioxidants na maaaring makatulong bawasan ang oxidative stress. At tulad ng madalas na binibigyang diin ng mga eksperto tulad ni Michael Greger, ang oxidative stress ay may papel sa pinsala sa organo sa paglipas ng panahon. Ang pagbawas ng oxidative burden ay sumusuporta sa pangmatagalang paggana. Simple lang ang paghahanda. Gumamit ng halos 1 teaspoon ng tuyong dandelion root o dahon. Ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 0 hanggang 15 minuto. Uminom ng 1 hanggang 2 tasa bawat araw. Mas mahalaga ang consistency kaysa intensity. Gayunpaman, kung ikaw ay umiinom ng gamot sa presyon ng dugo, lithium, o prescribed diuretics, kailangan mo munang kumonsulta sa iyong healthcare provider. Ang pagsasama ng diuretic herbs sa gamot ng walang gabay ay maaaring makaapekto sa balance ng electrolytes. Ito ay tungkol sa matalinong suporta, hindi hulaan lang. Isipin mo ito sa emosyonal na aspeto. Ang iyong mga bato ay palaging inaayos ang antas ng likido upang mapanatili kang buhay. Kapag pinupuno mo ang katawan ng maalat na processed foods at kulang sa tubig, tahimik silang nahihirapan. Ang pagsuporta sa galaw ng likido gamit ang banayad na halamang gamot tulad ng dandelion, kapag tama ang paggamit, ay parang pagbibigay ng maliit na tulong sa kanila. Ngunit muli, ang mga herbal ay supportive tools, hindi pamalit sa medikal na pangangalaga. Kung sumasang-ayon ka na ang natural na remedyo ay dapat gamitin ng maingat at responsable, ay type ang Y sa comments. Ang dandelion ay simple. Abot kaya. Madaling makuha. Ngunit makapangyarihan kapag iginagalang. At habang nagpapatuloy tayo, maaaring mas lalo kang mabigla sa susunod na herbal tea, dahil hindi lamang nito sinusuportahan ang balance ng likido, pinapalalim din nito ang nutrisyon sa katawan. Manatili ka sa akin.
Ngayon, pag-usapan natin ang isang halamang maraming tao ang napapabayaan dahil sa pangalan nito, ang stinging nettle. Ang salitang stinging ni ay tunog agresibo. Tunog matindi. Ngunit kapag natuyo at naihanda ng tama bilang tsaa, ang nettle ay nagiging isa sa pinaka-nutritive na halamang gamot para sa katawan. Ang nettle ay hindi lang isang diuretic. Ito ay itinuturing na nutritive herb. Ibig sabihin, hindi lang nito pinasisigla ang eliminasyon, pinapakain at pinapalakas nito ang katawan. At dito ito nagiging makapangyarihan para sa suporta sa bato. Ang iyong mga bato ay hindi lamang nag-aalis ng dumi. Umaasa sila sa tamang balanse ng mineral para gumana ng maayos. Ang electrolytes tulad ng potassium, magnesium, at calcium ay dapat manatili sa eksaktong antas. Kung sobra o kulang, maaaring masira ang lahat. Ang mga dahon ng nettle ay likas na mayaman sa mineral, madalas ilarawan ng mga herbalista ang nettle tea bilang liquid green nutrition. Matagal nang ginagamit sa klinikal na herbal na tradisyon ang nettle para suportahan ang kalusugan ng urinary tract at mapanatili ang maayos na daloy ng ihi. Hindi tulad ng matitinding diuretics na pinipilit ang eliminasyon, ang nettle ay mas banayad, hinihikayat ang balance sa halip na pagkaubos. Kung naniniwala ka na mas mabuting banayad na suporta kaysa agresibong interbensyon, mag-drop ng laya sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang oxidative stress. Madalas na binibigyang diin ni A.I. Michael Greger kung paano pinoprotektahan ng plant-based antioxidants ang mga maselang tissue mula sa pinsala ng free radicals. Ang mga bato ay puno ng maliliit na blood vessels, napaka-delicate na mga filtration structures na tinatawag na nephrons. Kapag tumataas ang oxidative stress, ang mga estrukturang ito ay maaaring mag-inflame o masira sa paglipas ng panahon. Ang nettle ay naglalaman ng flavonoids at antioxidant compounds na maaaring makatulong bawasan ang burden na ito. Ang pagsuporta sa antioxidant levels ay nangangahulugang pagsuporta sa longevity ng mga filtration units. At narito ang isang mahalagang bagay, ang inflammation ay hindi palaging malakas. Maaari itong low-grade at chronic. Hindi mo ito direktang nararamdaman. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-aambag ito sa strain ng organo. Maaaring makatulong ang nettle tea na pakalmahin ang prosesong iyon. Naranasan mo na bang makaramdam ng tuloy-tuloy na pagod ng walang malinaw na dahilan? Minsan, kapag mabagal ang detox pathways, pakiramdam ng katawan ay mabigat at pagod. Bagamat maraming sanhi ang pagod, ang banayad na suporta sa elimination pathways ay maaaring magdala ng pagbabago. Kung nakaranas ka ng hindi maipaliwanag na pagod, ay type ang tired ili trying sa comments. Simple lang ang paghahanda. Isang tablespoon ng tuyong nettle leaf. Ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 0 hanggang 15 minuto. Uminom ng 1 tasa araw-araw o hanggang 2 tasa kung kaya ng katawan. Ang ilang herbalista ay nagrerekomenda ng mas mahabang pagbabad hanggang 30 minuto upang makuha pa ang mga mineral, ngunit magsimula ng dahan-dahan at obserbahan kung paano tumutugon ang katawan. Ngunit mahalaga ang pag-iingat. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinners, gamot sa presyon ng dugo, o may advanced kidney disease, kumonsulta muna sa iyong healthcare provider bago regular na idagdag ang nettle. Kahit ang mga nutritious herbs ay nakikipag-ugnayan sa chemistry ng katawan. Ito ay tungkol sa partnership sa iyong katawan. Isipin ang iyong mga bato bilang mga overworked na empleyado na hindi kailanman nagpahinga. Sa halip na pilitin silang mas lalo, ang nettle ay parang pagbibigay ng nourishment, matatag, mayaman sa mineral na suporta na nagsasabi, nakikita kita. Pinahahalagahan kita. Mahalaga ang emosyonal na koneksyon na ito sa iyong kalusugan. Kapag pinili mong pakainin ang iyong katawan, lumilipat ka mula sa pagtugon sa sakit tungo sa pagprotekta sa buhay. Kung sumasang-ayon ka na karapat-dapat ang katawan sa nourishment, hindi ka pabayaan, i-comment ang nourish sa ibaba. Nagtatayo tayo ng pundasyon dito, banayad na paglilinis, suporta sa mineral, proteksyon sa antioxidant. At hindi pa tayo kalahati ng daan.
Ang susunod na tsaa ay tutok sa isa sa pinakadestruktibong puwersa sa likod ng pinsala sa bato, ang inflammation. Manatilig nakatuon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na karamihan sa inyo ay mayroon na sa inyong kusina, ang luya. Ang luya ay hindi lang pampalasa. Isa ito sa pinakapinag-aralang medicinal roots sa buong mundo. At pagdating sa pagsuporta sa kalusugan ng bato, nakasalalay ang lakas nito sa isang mahalagang salita, inflammation. Ang chronic inflammation ay isa sa mga tahimik na sanhi ng pinsala sa organo. Hindi mo ito palaging nararamdaman. Hindi ito palaging may kasamang matinding sakit. Ngunit sa loob ng katawan, ang low-grade inflammation ay maaaring unti-unting sumira sa mga blood vessels, kasama na ang maliliit at maselang vessels sa loob ng iyong mga bato. Ang mga microscopic filters na ito, ang nephrons, ay umaasa sa malusob na daloy ng dugo. Kapag ang inflammation ay nagpapalapot o nagpapairita sa mga blood vessels, maaaring bumaba ang efficiency ng filtration sa paglipas ng panahon. Matagal nang binibigyang diin ni A. Andrew Weil ang kahalagahan ng pagbawas ng systemic inflammation upang maprotektahan ang pangmatagalang kalusugan. At ang luya ay paulit-ulit na binibigyang diin sa scientific literature para sa anti-inflammatory at antioxidant properties nito. Ang aktibong compound na gingerol ang nagbibigay lakas sa luya. Ang gingerol ay pinag-aralan para sa kakayahan nitong bawasan ang inflammatory markers at oxidative stress. Bakit mahalaga ito sa iyong mga bato? Dahil ang oxidative stress at inflammation ay nagtutulungan na parang destructive team. Nilalaso ng oxidative stress ang mga cells. Tumutugon ang inflammation. Patuloy ang cycle. Sa paglipas ng panahon, humihina ang mga tissue. Ang pagsuporta sa iyong katawan gamit ang anti-inflammatory na pagkain at halamang gamot ay maaaring makatulong patigilin ang cycle na iyon. Kung sumasang-ayon ka na ang inflammation ay isang nakatagong banta, mag-drop ng laya sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang circulation. Ang malusob na bato ay umaasa sa tamang daloy ng dugo. Tradisyonal na ginagamit ang luya para suportahan ang circulation. Kapag bumuti ang circulation, mas epektibong naabot ng oxygen at nutrients ang mga tissue. Kasama rito ang kidney tissue. Ipinapakita rin ng ilang preliminary research na ang luya ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na blood sugar levels. Mahalaga ito dahil ang uncontrolled blood sugar ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa bato sa buong mundo. Kung naniniwala ka na critical ang balanse ng blood sugar para sa pangmatagalang kalusugan, ay type ang balance sa comments. Ngunit narito ang isang mahalagang bagay, ang luya ay nagpapainit. Ito ay stimulating. Ibig sabihin, mahalaga ang moderation. Hindi kailangan uminom ng sobrang concentrated na ginger tea ng maraming beses sa isang araw. Mas mabuti ang banayad at consistent na pag-inom. Simple lang ang paghahanda. Hiwain ang sariwang ugat ng luya, mga 1 hanggang 2 pulgada. Pakuluan sa tubig sa loob ng 1-0 minuto. Pabayaan itong mag-steep. Uminom ng 1 tasa araw-araw. Maaaring magdagdag ng kaunting lemon kung nais, ngunit iwasan ang sobrang sweeteners. Tandaan, sinusuportahan natin ang kalusugan ng bato, hindi nagdadagdag ng stress sa asukal. Ngayon, pag-usapan natin ang kaligtasan. Kung umiinom ka ng blood thinners, may bleeding disorder, o umiinom ng gamot na nakakaapekto sa clotting, kailangan mong kumonsulta sa iyong healthcare provider bago regular na gumamit ng luya sa mas mataas na dami. Ang luya ay maaaring may banayad na blood thinning effect. Ito ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa karunungan. Isipin mo ito sa emosyonal na aspeto. Ang inflammation ay sigaw ng katawan para humingi ng tulong. Ito ay tugon sa stress, hindi malusog na pagkain, toxins, kakulangan sa tulog. Kapag binawasan mo ang inflammation, hindi mo lang tinutulungan ang iyong mga bato, pinapakalma mo ang buong sistema ng iyong katawan. Isipin ang iyong katawan na lumilipat mula sa internal irritation patungo sa internal peace. Mahalaga ang pagbabagong iyon.
Kung committed ka sa pagpapakalma ng inflammation sa iyong katawan simula ngayon, ay type ang calm sa comments. Ang luya ay makapangyarihan dahil gumagana ito sa maraming antas, antioxidant protection, circulation support, inflammatory balance. At patuloy pa rin tayong nagtatayo ng mas malawak na larawan. Dahil ang susunod na tsaan na tatalakayin natin ay naglalaman ng ilan sa pinakamalakas na plant antioxidants na pinag-aralan sa modern nutrition at maaaring mabigla ka kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan ng bato. Manatili ka sa akin. Ngayon, lumipat tayo sa isa sa pinakapinag-aralang inumin sa buong mundo, ang green tea. Ang green tea ay hindi lang popular. Ito ay pinag-aralan ng siyensya, malawakang iniinom, at malalim na iginagalang sa parehong tradisyonal na gamot at modernong pananaliksik. Ang lakas nito ay nakasalalay sa mga compounds na tinatawag na catechins, lalo na ang isi, o epigallocatechin-gallate. Ito ay mga makapangyarihang antioxidants. At kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng bato, ang antioxidants ay hindi opsyonal, sila ay proteksyon. Ang iyong mga bato ay puno ng maliliit na blood vessels. Ang mga microscopic filters na ito ay patuloy na na-expose sa metabolic waste, toxins, pagbabago sa blood sugar, at inflammatory molecules. Sa paglipas ng panahon, maaaring masira ng oxidative stress ang mga maselang istrukturang ito. Madalas na binibigyang diin ni A. Michael Greger kung paano nakakatulong ang plant-based antioxidants na protektahan ang endothelial function, ang lining ng mga blood vessels. Ang malulusob na blood vessels ay nangangahulugang mas malusob na filtration. Kapag protektado ang mga vessels na iyon, maaaring manatiling mas stable ang performance ng bato sa paglipas ng panahon. Kung naniniwala ka na mahalaga ang antioxidants para sa pangmatagalang kalusugan, mag-drop ng laya sa comments. Ngunit dito nagiging kritikal ang balanse. Ang green tea sa tamang dami ay maaaring maging supportive. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari itong makatulong sa pagsuporta sa malusog na presyon ng dugo, pagbutihin ang vascular function, bawasan ang oxidative stress, tumulong sa metabolic balance. Lahat ng ito ay indirektang sumusuporta sa kalusugan ng bato. Tandaan, ang mataas na presyon ng dugo at diabetes ay dalawa sa pinakamalaking sanhi ng kidney failure. Anumang bagay na sumusuporta sa vascular health at control sa blood sugar ay maaaring bawasan ang pangmatagalang strain. Kung sumasang-ayon ka na ang pag-iwas ay nagsisimula sa araw-araw na gawi, ay type ang daily habits sa ibaba. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na karamihan sa tao ay hindi napapansin. May kaibahan ang pag-inom ng green tea at pag-inom ng high-dose green tea extract supplements. Ang moderate na pag-inom ng tsaa, 1 hanggang 2 tasa bawat araw, ay karaniwang ligtas para sa karamihan ng malulusob na tao. Ngunit ang concentrated extracts, lalo na sa malaking dami, ay naiugnay sa ilang bihirang kaso sa stress sa atay. At kapag stressed ang atay, maaaring maramdaman din ng mga bato ang epekto. Hindi mas marami ay mas mabuti. Ang katawan ay umuunlad sa moderation. Ang green tea ay naglalaman din ng caffeine. Bagamat mas mababa ito kaysa sa kape, ang sobrang pag-inom ay maaaring magpataas ng heart rate at makaapekto sa hydration ng mga sensitibong tao. Kung ginagamit mo ang green tea partikular para sa suporta ng bato, iwasan ang sobrang pag-inom. 1 hanggang 2 tasa bawat araw ay sapat na. Mahalaga rin ang paghahanda. I-steep ang green tea sa loob ng 2-3 minuto sa mainit ngunit hindi kumukulong tubig. Ang sobrang steeping ay maaaring magpataas ng kapaitan at labis na caffeine release. Ngayon, huminto sandali. Isipin ang lakas ng isang simpleng tasa ng tsaa. Mainit, berde, banayad, at puno ng protective plant compounds na maaaring protektahan ang iyong mga cells mula sa pinsala. Ito ay hindi tungkol sa dramatikong detox claims. Ito ay tungkol sa consistent cellular protection. Kung ikaw ay isang taong regular na umiinom ng matatamis na inumin, ang pagpapalit kahit isa sa mga iyon ng green tea ay maaaring bawasan ang sugar load, pagbutihin ang antioxidant intake,
at bawasan ang metabolic stress. Ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng pangmatagalang epekto. Ngunit makinig ng mabuti, kung may advanced kidney disease ka, laging kumonsulta sa iyong healthcare provider bago dagdagan ang pag-inom ng green tea. Ang level ng potassium at balance ng likido ay dapat bantayan ng maingat sa huling yugto ng kidney impairment. Ang karunungan ay ang malaman kung kailan gagamit ng isang bagay at kailan hihingi ng gabay. Kung naniniwala ka na mas makapangyarihan ang balance kaysa sa extremes, ay type ang balance sa comments. Ang green tea ay kumakatawan sa proteksyon na suporta. Hindi agresibong paglilinis. Hindi pinipilit ang eliminasyon. Tanging matatag na antioxidant defense. At nagtatayo tayo ng layered strategy dito, fluid balance, mineral nourishment, pagbawas ng inflammation, at ngayon proteksyon sa vascular. Ngunit hindi pa tayo tapos. Ang susunod na tsaa ay direktang tutok sa isa sa pinakamalakas na risk factors sa pinsala sa bato, presyon ng dugo. Manatili ka sa akin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang tsaa na matindi ang kulay at makapangyarihan ang epekto, ang hibiscus tea. Ang malalim na pulang kulay nito ay hindi lang maganda. Ipinapakita nito ang presensya ng anthocyanins at iba pang antioxidant compounds na maaaring direktang sumuporta sa cardiovascular health. At kapag pinag-uusapan ang paggana ng bato, ang kalusugan ng puso ay hindi hiwalay, malalim ang koneksyon nito. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa bato sa buong mundo. Kapag patuloy na mataas ang blood pressure, naglalagay ito ng constant force sa maliliit na blood vessels sa bato. Sa paglipas ng panahon, pinapahina at nag-iwan ng peklat ang presyong iyon sa maselang filtration units. Hindi ito nangyayari magdamag. Dahan-dahan, tahimik. Kaya mahalaga ang pagkontrol sa blood pressure bilang isa sa pinakamahalagang estratehiya para maprotektahan ang kalusugan ng bato. Kung sumasang-ayon ka na critical ang kontrol sa blood pressure, mag-drop ng waya sa comments. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang hibiscus tea ay maaaring makatulong bawasan ang parehong systolic at diastolic blood pressure kapag iniinom ng regular. Ang ilang research ay ikinukumpara ang banayad nitong epekto sa ilang prescription medications, ngunit hindi ito pamalit. Madalas na binibigyang diin ni Andrew Weil na ang natural na pamamaraan tulad ng hibiscus ay maaaring maging complement sa heart-healthy lifestyle. At kapag suportado ang puso at blood vessels, nakikinabang din ang mga bato. Ganito ito gumagana. Mukhang nakakatulong ang hibiscus na mag-relax ang blood vessels. Kapag nag-relax ang blood vessels, bumababa ang resistance. Kapag bumaba ang resistance, maaaring bumaba ang blood pressure. Kapag bumaba ang blood pressure, nakakaramdam ang mga bato ng mas kaunting strain. Mahalaga ang chain reaction na ito. Kung sinabi na sa iyo na medyo mataas ang blood pressure mo, ay type ang working NA key sa comments. Ngunit maging malinaw, ang hibiscus ay hindi magic. Pinakamainam itong gumana kasabay ng pagbawas ng asin sa pagkain, healthy weight management, regular na galaw, control sa stress. Hindi mo maaaring inumin ang hibiscus tea at baliwalain ang lahat ng iba pa. Simple lang ang paghahanda. Isang tablespoon ng tuyong hibiscus petals. Ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ang tubig ay magiging maliwanag na pula. Uminom ng 1 tasa araw-araw. May ilang nagdaragdag ng hiwa ng lemon. Iwasan ang sobrang sweeteners. Ang asukal ay sumisira sa mga benepisyo na nais mong makuha. Ngayon, pag-usapan natin ang kaligtasan. Kung umiinom ka na ng gamot sa blood pressure, maaaring palakasin ng hibiscus ang epekto nito. Ibig sabihin, maaaring bumaba ang blood pressure mo ng mas mababa kaysa sa nais. Kabilang sa mga sintomas ng mababang presyon ang pagkahilo, panghihina, at pakiramdam ng lightheaded. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang koordinasyon sa healthcare provider kung ikaw ay umiinom ng gamot. Ang natural ay hindi nangangahulugang walang panganib.
Ibig sabihin nito ay makapangyarihan, at ang kapangyarihan ay nangangailangan ng respeto. Isipin mo emosyonal kung ano ang kinakatawan ng mataas na blood pressure. Madalas itong tinatawag na silent killer. Tahimik itong unti-unting lumalakas, pinapalakas ng stress, processed food, kakulangan sa tulog, at patuloy na tensyon. Ang hibiscus tea, sa malalim nitong pulang kulay, ay parang simbolo, parang pinapakalma ang presyon sa loob ng dugo mo. Isipin mo ang blood vessels mo na nagre-relax. Isipin mo ang mga bato mo na hindi na nakikipaglaban sa constant force. Isipin mo na binibigyan mo ng pahinga ang filtration system mo sa halip na strain. Mahalaga ang pahinga na yon. Kung committed ka sa pagpapababa ng internal pressure, physical at emotional, ay type ang calm pressure sa comments. Dahil ang kalusugan ng bato ay hindi hiwalay. Ito ay konektado sa puso, sa sirkulasyon, sa araw-araw mong stress, sa mga pagpipilian mo sa pagkain. Itinuturo sa atin ng hibiscus ng isang makapangyarihang aral, kapag pinoprotektahan mo ang blood vessels mo, pinoprotektahan mo rin ang mga bato mo. At hindi pa tayo tapos. Ang susunod na herbal tea ay mas hindi kilala ngunit tradisyonal na iginagalang para sa pagpapakalma sa urinary system sa banayad at supportive na paraan. Manatiling nakatuon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang remedyo na maraming tao ang hindi pa naiisip, ang corn silk tea. Ang malambot at parang sinulid na hibla na kadalasang itinatapon mo kapag nagbabalat ng mais. Sa tradisyonal na herbal na gamot, ginagamit ang corn silk sa loob ng maraming henerasyon para suportahan ang urinary system. Hindi ito flashy. Hindi ito masyadong commercialized. Ngunit may mahabang kasaysayan ito ng banayad at nakapapakalma na aksyon. Ang corn silk ay itinuturing na demulcent at mild diuretic. Ibig sabihin, maaaring makatulong ito na pakalmahin ang irritated tissues sa urinary tract habang banayad na hinihikayat ang daloy ng ihi. Bakit mahalaga ito para sa suporta ng bato? Ang iyong mga bato ay konektado sa buong urinary system, mula ureters hanggang sa bladder at urethra. Kung may irritation, inflammation, o banayad na kakulangan sa ginhawa, kahit saan sa pathway na iyon, maaari itong makaapekto sa kung gaano komportable at epektibong dumadaloy ang ihi sa katawan. Tradisyonal na ginagamit ang corn silk upang suportahan ang ginhawa sa urinary system. Hikayatin ang malusog na daloy ng ihi. Pakalmahin ang banayad na irritation. Tumulong sa banayad na pag-flush ng dumi. Kung naniniwala ka na ang banayad na suporta ay minsang mas makapangyarihan kaysa sa agresibong detox, mag-drop ng laya sa comments. Hindi tulad ng mas matitinding diuretic herbs, mas banayad ang epekto ng corn silk. Hindi nito pinipilit ang katawan na mabilis na mawalan ng likido. Sa halip, hinihikayat nito ang balanse. Mahalaga ito dahil ang sobrang stimulation ng urinary system ay maaaring magdulot ng dehydration. At ang dehydration ay direktang nagpapahirap sa mga bato. Maaaring naglalaman din ang corn silk ng antioxidants at plant compounds na tumutulong bawasan ang banayad na inflammation. Bagamat mas kaunti pa ang pananaliksik kumpara sa mas pinag-aralang herbs tulad ng green tea, sinusuportahan ng tradisyonal na paggamit ang papel nito sa urinary wellness. At minsan, ang tradisyonal na kaalaman ay may karunungang sinusuri pa lamang ng modernong agham. Naranasan mo na bang makaramdam ng banayad na discomfort sa urinary system? Kaunting pangangaso. Mas madalas na pangangailangan sa ihi. O pakiramdam na parang may hindi tama. I type ang ni I've felt that sa comments kung makakarelate ka. Ngayon, napakasimple ng paghahanda. Kung sariwa ang corn silk. Hugasan ng mabuti. Gumamit ng maliit na dakot. Pakuluan ng banayad sa loob ng 1-0 minuto. Pabayaan itong mag-steep. Kung tuyong corn silk. 1 tablespoon bawat tasa ng mainit na tubig. Steep sa loob ng 1-0 hanggang 15 minuto. Uminom ng 1 tasa araw-araw kung kinakailangan. May banayad at bahagyang matamis na lasa, mas banayad kaysa sa maraming medicinal herbs. Ngunit muli mahalaga ang pag-ingat.
Kung may advanced kidney disease ka, malubhang sintomas sa urinary system, patuloy na pananakit, lagnat o dugo sa ihi, huwag umasa sa tsaa lamang. Ang mga iyon ay senyales na nangangailangan ng agarang medikal na pagsusuri. Ang mga herbs ay supportive, hindi pamalit sa propesyonal na pangangalaga. Isipin mo ito sa emosyonal na aspeto. Minsan, hinahanap natin ang pinakamalakas, pinakadramatikong solusyon. Ang pinakamakapangyarihang cleanse. Ang pinakamatingkad na detox. Ngunit minsan, ang katawan ay nangangailangan ng pakalma, hindi pagpilit. Ang corn silk ay kumakatawan sa mas banayad na pamamaraan. Paalala na ang paggaling ay maaaring maging mahinahon. Ang suporta ay hindi kailangang sobra. Maselan ang iyong mga bato. Patuloy nilang sinusala ang iyong dugo. Karapat-dapat silang alagaan ng mahinahon at balansyado, hindi shock treatments. Kung sumasang-ayon ka na ang mabagal at matatag na suporta ang panalo sa pangmatagalan, ay type ang steady sa comments. Ngayon, natakpan na natin ang mga halamang. Hinihikayat ang balanse ng likido. Nagpapalusog gamit ang mga mineral. Nagbabawas ng inflammation. Nagpoprotekta sa mga blood vessels. Susuporta sa blood pressure. Nagpapakalma sa urinary tract. Ngunit bago ka magsimulang pagsamahin ang lahat ng sabay-sabay, may isang napakahalagang bagay na kailangan mong maunawaan. Dahil kahit ang magagandang bagay ay maaaring maging mapanganib kapag maling nagamit. At iyon ang tatalakayin natin sa susunod. Ngayon, makinig ng mabuti. Ang kabanatang ito ay maaaring ang pinakamahalagang bahagi ng buong video na ito. Lahat ng napag-usapan natin, dandelion, nettle, luya, green tea, hibiscus, corn silk, ay maaaring maging suportado kung ginagamit ng tama. Ngunit kapag maling nagamit, kahit natural na herbs ay maaaring magdulot ng problema. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay iniisip, kung ito ay natural, otomatiko itong ligtas. Hindi ito laging totoo. Makapangyarihan ang iyong mga bato, ngunit sensitibo rin sila. Pinapanatili nila ang eksaktong balance ng fluids, electrolytes, at waste products. Kapag sinimulan mong pagsamahin ang maraming diuretic herbs nang hindi nauunawaan kung paano sila nag-interact, maaari mong maistorbo ang balance na iyon. Halimbawa, ang pag-inom ng dandelion, nettle, at hibiscus ng sabay-sabay sa malaking dami araw-araw ay maaaring magpataas ng malaki sa urine output. Kung hindi ka maayos na hydrated, maaari itong magdulot ng dehydration. At ang dehydration ay isa sa pinakamabilis na paraan upang ma-stress ang mga bato. Kung sumasang-ayon ka na hindi laging mas marami ang mas mabuti, mag-drop ng waya sa comments. Isa pang pagkakamali ang pagbabaliwala sa mga gamot. Kung ikaw ay umiinom ng medikasyon sa blood pressure, diuretics, lithium, blood thinners, medikasyon sa diabetes, ang pagdagdag ng herbs ng walang medikal na gabay ay maaaring magpalakas o makagambala sa mga gamot na iyon. Halimbawa, maaaring pababain ng hibiscus ang blood pressure. Kung umiinom ka na ng gamot para sa hypertension, ang pagsasama ng dalawa ng walang monitoring ay maaaring magpababa sa presyon mo ng sobra. Maaaring magdulot ito ng pagkahilo, panghihina, o fainting, at mabawasan ang kidney perfusion, ibig sabihin, mas kaunting daloy ng dugo sa mga bato. Mas kaunting daloy ng dugo ay nangangahulugang mas maraming strain. Ang luya ay maaaring bahagyang mag-thin ng dugo. Ang green tea ay naglalaman ng caffeine. Ang dandelion ay maaaring makaapekto sa electrolyte balance. Maaaring maliit ang epekto ng bawat isa ng hiwalay, ngunit kapag inihalo ng pabaya, maaari itong magsanib. Ang karunungan ay ang malaman kung gaano ang sapat. Isa pang malaking pagkakamali ay ang detox obsession. May ilang tao na naniniwala na kailangan nilang agresibong i-cleanse ang kanilang mga bato. Umiinom sila ng extreme herbal blends, sobrang fasting, o sumusunod sa internet detox plans na nangangako ng milagro. Ang iyong mga bato ay patuloy na nagdi-detox ng iyong katawan. Iyon ang kanilang trabaho. Hindi nila kailangan ng shock therapy. Kailangan nila ng suporta.
Kung sinubukan mo na ang matinding detox dati, ay type ang I learned sa comments. Narito pa ang isang bagay na dapat malinaw na sabihin. Kung mayroon kang advanced chronic kidney disease, lalo na stage 3, 4, o 5, ang paggamit ng herbs ay dapat na masubaybayan ng kwalipikadong healthcare professional. Sa mga huling yugto, critical ang potassium levels, fluid intake, at mineral balance. Ang ilang herbs na ligtas sa malulusob na tao ay maaaring hindi angkop sa mga kasong iyon. At pakinggan mo ito ng malalim, hindi kayang baligtarin ng tsaa ang malubhang pinsala sa bato. Maaari nitong suportahan ang malulusob na bato. Maaari itong tumulong sa early stage prevention. Maaari itong maging complement sa medikal na pangangalaga. Ngunit hindi ito lunas sa kidney failure. Ang pagbabaliwala sa medikal na payo habang umaasa lamang sa herbal remedies ay maaaring magpabagal sa kinakailangang paggamot at ang pagkaantala na iyon ay maaaring maging mapanganib. Ngayon, huminto sandali. Huminga ng malalim. Ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Ang iyong mga bato ay life-sustaining organs. Karapat-dapat silang alagaan ng maingat. Kung nangangako ka na lalapitan ang herbal support ng may balance at karunungan, ay type ang wise choices sa comments. Pansinin din ang mga warning signs na nangangailangan ng medikal na atensyon. Patuloy na pamamaga. Matinding pagkapagod. Foamy o may dugo sa ihi. Matinding pananakit sa lower back. Malaking pagbabago sa pag-ihi. Ito ay hindi senyales na uminom pa ng tsaa. Ito ay senyales na kailangan mong kumonsulta sa healthcare professional. Dalhin natin ito sa emosyonal na aspeto. Maraming tao ang naghihintay hanggang may masira bago kumilos. Binabaliwala nila ang maliliit na warning signs. Akala nila may oras pa sila. Ngunit ang pinsala sa bato ay madalas na tahimik na lumalago. Ang layunin ng video na ito ay hindi palitan ang mga doktor. Ito ay bigyan ka ng may alam na kamalayan. Suporta. Hindi extremes. Konsistensya. Hindi obsession. Balance. Hindi overload. Kung naniniwala ka na ang tunay na kalusugan ay nangangailangan ng responsibilidad, ay type ang responsibility sa comments. Dahil ang binubuo natin dito ay hindi lamang listahan ng tsaa. Bumubuo tayo ng mindset. At sa huling kabanata, pagsasamahin natin ang lahat sa paraang babaguhin ang pananaw mo sa iyong mga bato at sa iyong buhay mula sa sandaling ito. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat. Ang iyong mga bato ay nagtrabaho para sa iyo mula pa noong ipinanganak ka. Bawat kainin mong pagkain. Bawat inumin mong iniinom. Bawat gamot na ininom mo. Bawat stress sa iyong buhay. Sinala nila ang iyong dugo nang hindi humihingi ng pagkilala. Nababsorb nila ang epekto ng processed foods. Naka-adjust sila sa maalat na pagkain. Nagtrabaho sila ng sobra kapag dehydrated. Nag-compensate sila kapag tumaas ang blood pressure. At kadalasan, hindi mo naramdaman ang kahit ano. Iyon ang katapatan. Ngunit narito ang katotohanan, hindi sila indestructible. Ang pinsala sa bato ay karaniwang hindi nangyayari magdamag. Unti-unti itong nabubuo sa loob ng maraming taon ng maliliit na pang-araw-araw na desisyon. Sobrang asin. Kulang sa tubig. Chronic stress. Mahinang kontrol sa blood sugar. Pinabayaan ang blood pressure. Sobrang paggamit ng painkillers. Ang magandang balita. Gaya ng unti-unting pagbuo ng pinsala, unti-unti rin ang proteksyon. Isang malusog na pagpili sa isang pagkakataon. Kapag pinipili mo ang herbal teas ng matalino, hindi ka gumagawa ng magic. Nagpa-practice ka ng pang-araw-araw na suporta. Dandelion para sa fluid balance. Nettle para sa nourishment. Luya para sa inflammation. Green tea para sa antioxidant protection. Hibiscus para sa blood pressure. Corn silk para sa soothing support. Bawat isa ay may papel na ginagampanan.
Ngunit tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa tsaa lamang. Nasa pagbabago ng mindset. Kapag sinimulan mong alagaan ang iyong mga bato bago pa man sila masira, lumilipat ka mula sa reaksyon patungo sa prevention. Kung gagawa ka ng desisyon ngayon na seryosohin ang kalusugan ng iyong bato, mag-drop ng malakas na line sa comments. Isipin mo 5 taon mula ngayon. Isang bersyon ng iyo ang binabaliwala ang warning signs, nagpapatuloy sa nakasasamang gawi, at umaasang magiging maayos ang lahat. Ang isa pang bersyon ay uminom ng mas maraming tubig, kinokontrol ang blood pressure, pumipili ng masustansyang pagkain, gumagamit ng herbs ng matalino, at nag-schedule ng regular checkups. Aling hinaharap ang pipiliin mo? Ay type ang Health Matters sa comments kung pipiliin mo ang pangalawang daan. Ang iyong katawan ay hindi kaaway mo. Hindi ito sinusubukang traitor ka. Patuloy itong nagsusumikap na mabuhay at mag-adapt. Ang iyong mga bato ay hindi humihingi ng perpeksyon. Humihingi sila ng partnership. Uminom ng sapat na tubig. Bawasan ang processed foods. Kontrolin ang blood sugar. Pamahalaan ang stress. Gamitin ang herbal teas ng responsable. Ang maliliit na consistent na aksyon ay nagpoprotekta sa malalaking resulta. At hayaang ito'y tumagos sa iyong kaluluwa, ang kalusugan mo ang tunay na kayamanan mo. Walang halaga ang pera kung walang gumaganang organo. Walang laman ang tagumpay kung walang lakas. Mas mahirap abutin ang pangarap kapag ang katawan mo ay nahihirapan. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyo ng malalim, bigyan ang video na ito ng thumbs up. Bago tayo magtapos, sabihin mo sa comments saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito. Bumubuo tayo ng isang komunidad na pinipili ang prevention kaysa pagsisisi, kaalaman kaysa kamangmangan, responsibilidad kaysa dahilan. Kung pinahahalagahan mo ang ganitong uri ng tapat at diretsyo sa punto na health education, siguraduhing mag-subscribe sa gintong sustansya para hindi mo ma-miss ang mga impormasyong makakabago ng buhay. Alagaan mo ang iyong mga bato. Alagaan mo ang iyong buhay. At magkikita tayo sa susunod na makapangyarihang video.